Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, balitang-balita ang Luka Anthony Davis trade-in, ang mega buster na trade-in. At sa ating kababayan na si Kay Soto, alam na natin, ka-opera lang 3 or 4 days ago, successful operation ng kanyang surgery sa ACL. So, ayon sa mga bihasa, lalo na mga doktor, 6 to 12 months or kay Klay Thompson nga 2 years pa talagang fully recover ang ating kababayan na si Kay Soto. Yun yung time months frame para ma-fully recover ang kanyang ACL. So pag-usapan natin si Luka Doncic. From $270 million contract for I think 4 or 5 years, nawala sa kanyang $116 million potential max sa next year, kasi by next year ay wala na kanyang max contract kasi tin-rate in na siya, pero he still got $229 million. So sino panalo sa Lakers and Dallas for the trade-in? Ako sa akin this is just my personal opinion. Panalo ang Lakers sa kanilang trade-in kasi si Luka Doncic is only 25 years old. He's not even in his prime, pero nasa prime na siya. He is a generational talent, NBA superstar talent, which is Anthony Davis is turning 32 years old, prone sa injury. So, ano ang pwedeng nangyari? So, ang possible na pwedeng mangyari based on my personal opinion, yan ay dahil nagtitipid o hindi na kayang ibigay ng Dallas management ang 116 plus million para sa max deal kay Luka Doncic. So, win-win situation for sure. Males man ang milyon ng mga NBA talents or players, panalo pa rin sila kasi ang pinag-uusapan doon ay napakalaking pera. So, tunghayin natin ang mga susunod. Si Luka Doncic so far nagland na sa LA, pero still recovering sa kanyang injury at possible to play on February 8. At makita natin ang tandem ni Lolo Bron James and Luka Doncic sa susunod na mga araw. At makita din natin nung nakaraang game recently lang, tinambakan ang Dallas Mavericks ng 41 points. 91 points first half points ng Cavaliers versus Dallas. Talagang pilay na pilay ang Dallas Mavericks. At paano sila magre-rebuild? Puro matatanda din naman kinukuha nila. Katulad ni Klay Thompson, which is binigyan naman ng $50 million decent contract, Kyrie Irving, and now they added another veteran, which is a 31 years old Anthony Davis. Ngayon, nawala si Luka Doncic, malaking puntos ang nawala sa Dallas. I don't know if they are still championship contender this NBA season. Kasi usually ang NBA championship nagfo-fall ng May or June. Tingnan natin kung sino ang win sa dalawang big time team na Lakers and Dallas. Pero syempre, hindi natin pwedeng ialis dyan ang Celtics, ang Nuggets, and so much more with 27 team all in all na nagtatalo-talo kung sino ang magcha-champion sa 2024-2025 NBA champs. So tingnan natin, tayo naman ay talagang nagmamasid at tumitingin kung sino talaga ang timbang na mananalo. Nadyan din ang Westbrook at Jokic tandem, which is nagkaroon na talaga ng magandang chemistry. Maraming
kaganapan ng NBA. At sa akin lang, kung tinrade in ang isang superstar na si Luka Doncic, nakala natin after 7 years magtutuloy-tuloy na, at binitawan lang ng ganon-ganon. Tingin ko ito na ang tinatawag na pinaka-blockbuster trade-in sa kasaysayan ng NBA, kasi ang pinag-uusapan dito 3-digit millions of trade-in AD and Luka. Ito ngayon natin ng mga susunod na kabanata. Makuha kaya ng championato ang Lakers ngayong taon? For me, let's see, to find out by the following months, or ako, sigurado ako, ang Dallas, after they lost at bitawan nila ang isang Luka Doncic, I don't really think so. 99.9% ako sigurado, in my own opinion, hindi sila ngayon champion contender. Lakers maaari pa, and so much more. So abangan natin ang mga susunod na kabanata. Luka Doncic magiging successful ba? Ako, ang nakita ko lang sa mga napapanood, nawa maging disiplinado din si Luka Doncic at maging alarming din sa kanyang pagiging NBA player, na maalagaan niya ang kanyang katawan. Nakita naman natin si LeBron James at the age of 40. Nakita natin yung longevity, at gumagastos siya ng millions of dollars every year para lang mapanatili ang kanyang lakas, dahil hindi na rin siya bumabata. At nakita natin talagang halos parehas pa rin in his prime and up to now, na malakas pa rin siya. Nawa maging hudyat din at maging motivational si LeBron James, makita ni Luka Doncic at matransform nawa si Luka Doncic. Bukod sa talent na doon na, pero nawa itong pusang ito ay maging isang Luka Doncic someday. Kidding aside, siyempre fun to watch ang ating Slovenian NBA superstars, at nawa mapantayan niya na talagang karapat-dapat siya at umagal sa isang NBA team. May commercial, at talagang makita niya ang kalakasan sa kanyang pangangatawan, at talagang ma-rebuild siya. Yung talent na dyan pero yung talagang makita niya yung kaimportansya ng disiplina din, kasi baka maging Zion Williams lang din siya. Ayaw din ng Dallas, kaya siguro talagang binitawan siya. So hanggang dyan lang so far ang ating mga kuro-kuro. At nawa ay makita natin talagang isang successful Luka and LeBron James sa NBA Finals this year. Let's see, the following 3 or 5 years, or next year, let's see. Pero kung sino panalo dyan, kung ano man, bumaba man ang value o tumaas, Diyos ko, ang laki pa rin ng kanilang mga kita. Abangan.